So yun po guys, magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay tungkol dun sa pagpapatato nga po ni Krishna, kung saan nga po is nilive nga po niya ito kahapon, August 22. Una is nag-live po siya sa YouTube, kaso parang bawal po yata sa YouTube yun. So naano siya, na-remove. And then nag-live po siya sa Facebook, at based nga po dun sa mga comments nga po sa Facebook, sa live niya din, sa mga post po niya na picture, is marami pong mga nag-iingay na naman po ng mga bashers. Yung mga bashers po na kumbaga feeling po nila is pagmamayari po nila si Krishna, na ayaw daw po nila na ganoon daw po yung balat ni Krishna, ganito ganyan, pangit daw po tignan. Basta marami silang mga sinasabi, so hindi ko na po isa-isahin. Basta speaking of bashers, alam naman po natin na wala silang matinong sinasabi, kundi puro mga negative lamang. Although may iilan na naiintindihan ko din yung about sa mga payo po nila, about sa pagpapatato, ganito ganyan, which is maganda po yun kasi nga nagpapayo po sila. Maliban na lamang talaga doon sa mga below the belt na talaga ng mga bashers, na kung ano-ano na po mga sinasabi, na ang buong akala po nila is pagmamayari na po nila si Krishna. Kasi parang ini-insist po nila yung gusto nilang mangyari sa kanilang buhay, sa buhay po ni Krishna, parang ganoon ba. Which is hindi naman po yun tama, kasi nga po tayong mga tao is iba-iba po tayo. Kumbaga ginawa po tayo ng Panginoon na mga unique. So ibig sabihin, kapag unique po is meron tayong mga katangian, mga kagustuhan na iba, na hindi katulad ng iba. Kumbaga si Krishna gusto po niya na magpatato, then tayo or may mga tao na ayaw ng tato, ganoon ba. Pero kahit ganoon pa man, kahit na meron tayong pagkakaiba-iba, so dapat meron tayong respeto sa bawat isa ba. Kung ayaw po natin magpatato, just like me, ayaw ko talagang magpatato, pero wala akong problema sa mga taong may tato, just like Krishna. Kumbaga natutuwa pa nga ako kapag nakakita po ako ng ganoon sa ibang tao. Kasi nga, kumbaga parang parang pinupush po nila kung ano po yung gusto nila sa kanilang sarili. Just like Krishna. Sabi nga po ni Krishna na itong pagpapatato nga po niya is matagal po niyang pinag-isipan ito. Although, dati pa man is may tattoo na naman siya. At in the first place, diba, nung nakilala siya ni Sir Paul, alam na po natin na mahilig po talaga sa tattoo si Krishna. So, hindi na ako nagulat nung nasabi po niya na muli siya magpapatato. Kasi nga, sa simula pa lang, alam ko na mangyayari po talaga ito. So, bilang taga-suporta po sa kanya, so i-respect po natin yung kagustuhan po niya, i-respect po natin kung ano po yung gusto po niya, i-respect po natin kung ano po yung magpapasaya po niya. Kasi sabi nga po niya, diba, nung nakaraan, na balat naman daw po niya ang magbabago or masusulatan, madudumihan, or kung ano pa man tawag sa mga bashers nun. At hindi naman daw po yung balat natin or balat ng mga bashers. At the same time, yung gastos hindi naman sa atin kundi sa kanya, di ba? So hayaan po natin siya na sumayaman lang sa kanyang birthday, kasi ito lamang po yung tanging wish po niya, or parang pinangarap po niya para sa kanyang birthday. Kasi nung mga nakaraan, lagi lamang pong para sa pamilya, para sa bahay yung ginagawa po niya. Kumbaga wala na po siyang time sa sarili niya na mabigyan ng kasiyahan nga po ang kanyang sarili. At ito pong pagpapatato, ito po yung sabi po niya na tanging gift po niya sa kanyang sarili. So sana hayaan po natin siya na sumaya. Tama naman po yung sinasabi ng iba, yung mga ini-insist po nila ganito ganyan, pero yun nga, si Krishna po is may sariling pag-iisip, may sarili siyang kagustuhan, may sarili siyang kumbaga taste sa mga bagay-bagay. So wala na po tayo doon, kasi yun po ang gusto po niya. So hindi ibig sabihin na ayaw po natin is bawal na din po sa kanya, kasi diba, inulit ko, iba-iba po tayo. Kaya hayaan po natin siyang sumaya, at instead na i-bash po siya is kumbaga mag-message na lamang po tayo sa kanya, magbigay ng mga payo ganito ganyan, yung mga payo na makakabuti sa kanya, hindi yung mga negative na mga comments na mas lalong magpapadown nga po sa kanya, di ba? At the same time, wala naman po yan sa balat kasi ng tao. Hindi naman po nakikita ang kabutihan ng isang tao sa kanyang balat, kung may tattoo man o wala. Kasi maraming mga walang tattoo dyan, mga makikinis ang balat, pero yung kalooban is napakasama, di ba? So mas mabuti na yung ganito, may mga tattoo yung katawan, yung balat sa labas, pero yung puso naman is matulungin, mapagmahal, di ba? Kasi ganoon naman si Krishna, di ba? Kahit na may mga tattoo po siya, pero yung puso is malambot po talaga, especially pagdating sa mga taong nangangailangan ng tulong, at lalong-lalo na po sa kanyang pamilya. Talagang magpagmahal siya sa kanyang pamilya, di ba? So i-respect po natin siya kung ano po yung gusto po niya, maging masaya na lamang po tayo kasi masaya po siya. At i-wish na lamang po natin yung mas makakabuti po sa kanya, especially na paparating na nga po ang kanyang ika-22nd birthday. I believe 3 days na lamang po sa birthday na po niya. So instead na i-bash po siya, bigyan po siya ng peace of mind, bigyan po siya ng kasiyahan, kasi ginagawa po niya ito para
mabigyan din po ng kasiyahan ang kanyang sarili. So tayong mga viewers sumusuporta sa kanya ay maging masaya na lamang din po tayo sa kanya. At sabi nga po niya na hindi naman daw po niya ipinipilit yung suporta sa kanya. Kung maraming ayaw na sa kanya dahil nga po sa ginawa po niya na pagpapatato, then so be it, hayaan na daw po sila. Ang sa kanya lamang po is yung mga taong kumbaga gusto pa rin siya, sinusuportahan pa rin siya kahit na nagpatato nga po siya ulit. So ito po guys, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga taong sumusuporta po kay Krishna sa kabila nga po ng kanyang pagpapatato. Isamel Garcia, no matter what, Wonder Woman Krishna, Mahusay pala, support you kung saan ka masaya, go for it, diba? Ganun dapat, support lamang po siya kung saan po, o kung ano po makapagpapasaya po sa kanya, kasi kahit sabihin po natin na wag ganyan Krishna, hindi naman natin hawak ang kanyang puso, ang kanyang isip, diba? At kumbaga kung ano po yung gusto po niya, kaya naman po niyang gawin, kaya ginagawa nga po niya ito ngayon. Ang sa atin na lamang is magpayo, then suportahan kung ano po yung makapagpasaya po sa kanya. Maricel Flores Calago, I like tattoo but small like Nadine Lostre. Madumi na rin pag madami pero sa Krishna gusto niya yan at dyan siya masaya, buhay niya yan dyan siya masaya, nakilala naman siya na may ganyan na, di ba? Yung nga sinasabi ko na in the first place, since nakilala siya ni Sir Paul is may tattoo na po siya, di ba? So alam po natin na mahilig siya sa tattoo and hindi na po bago sa atin kung nagpatattoo po siya ulit kasi nga inuulit ko in the first place ay mahilig na po talaga siya sa tattoo, di ba? Mula kay Summary TV ay isang reactor din po. Sarap sa feeling niyan, first tattoo ko nung pandemic lang. Sa totoo nakaka-addict din talaga ang feeling na magpatattoo, parang hahanap-hanapin mo tsaka maging masaya na lang din kayo kasi then masaya si Chris at ganyan naman talaga siya nung nakilala natin, di ba? Inulit ko nga po na support po natin kung saan po siya masaya at ganoon na po talaga siya nung nakilala po natin siya or nakilala siya ni Sir Paul. So since sinuportahan po natin siya that time, so ibig sabihin kung ano po yung gagawin po niya pagkatapos or maybe katulad nga po nito na nagkaroon po siya ng panibagong tattoo, so suportahan na lamang po natin siya kasi yun po yung nagpapasaya po sa kanya di ba? At birthday gift po niya ito sa kanyang sarili, so hayaan po natin siya na ibigay po sa kanyang sarili ang birthday gift na gusto po niya. Dorian Happy Silabay, walang mali sa pagpatato because that's sign of arts. Choice ng tao yan at dyan siya masaya kaya hayaan na lang natin siya. Yes po, yung tattoo po is art po yun. Sabi po nila is kapag may tattoo daw po ang isang tao, especially kapag mahirap na katulad natin, is mga mga addict, mga ex-convict o kung ano mga tawag po nila. Pero kapag mayaman na may tattoo, di ba, sobrang bilib po yung mga tao kasi nga mayaman, art daw po. Pero hindi po yun ganun guys. Tama po, yung tattoo is art po siya. Mahirap man o mayaman yung nagpapatato is art po yun guys. Yun po yung paraan ng isang tao para i-convey yung kanyang feeling. For example, di ba, katulad kay Krishna, nagpapatato siya ng, meron niyang meaning ang bawat tattoo kumbaga bawat tattoo po ng isang tao is may meaning po yan at doon po niya inilalabas po yung gusto niyang ipalabas sa kanyang or sabihin sa kanyang sarili, di ba? Katulad nga po ng ibang mga tao naglalagay ng pangalan nila, ng pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay, ganoon ba? Nancy Catalino, dyan siya masaya, so let it be, let's respect her decision. Ako ayoko rin ng tattoo as I read in the Bible, our body is the temple of the Holy Spirit and I stick to what I believe. Kanya-kanya preference yan, God bless everyone. Yes po, kanya-kanyang preference naman po yan, di ba? Inulit ko nga po, hindi ibig sabihin na kung ayaw po natin sa tattoo is i-insist po natin na bawal din po magtattoo yung ibang tao kasi nga iba-iba tayo ng kagustuhan, ng preferences nga po. So hayaan po natin yung ibang mga tao just like Krishna na gawin po kung ano po yung gusto po niya. Same as hinahayaan po nila tayo na gawin po ang gusto po natin, di ba? So hayaan po natin siya na maging masaya po sa kanyang buhay. Basta ang sa atin lang is magbigay lamang tayo mga advices sa kanya na makakatulong din po para sa pag-grow po niya. Dahil sa kurom, ako gusto ko rin sana magpatattoo kahit maliit lang, kaya lang ayaw nila kay madumi lang daw sa katawan. Kulang Krishna yan, gusto wag mo intindihin ang bashers, wala naman silang ambag sa buhay mo, buhay nila pakialaman nila. Totoo po yun, wala namang ambag yung mga bashers sa buhay ni Krishna, especially sa kanyang pagpapatattoo. Pera ni Krishna ang gamit po niya, balat po niya ang pinatatuan niya, so walang ambag yung mga bashers doon. Yung ginagawa lamang nila is manira, di ba? Pinapakialaman ang buhay ng may buhay. So, hayaan na lamang yung mga bashers na yan. Ipag-pray na lang na tumigil na po sila, mauntog sila, para mahimasmasan po ang kanilang mga utak at tuminutino din po paminsan-minsan. Rosemary Socias, dyan binubuhos ang lahat ng sama ng loob at mga pasakit ng pinagdaanan sa tattoo.
bawat puna ng tattoo sa'yo, binubuhos nilang sa tattoo, kaya sa patulan pa ang mga negative na puna sa kanya ng mga basher. Masakit yan ha kung alam lang ninyo. Una man masakit po yun, di ba? Kahit nga matusok lamang tayo ng karayom na isang beses lang matusok, napakasakit na nga po yun. How much more pa kaya yung pagpapatato? Although may nilalagay daw po siguro yung pampamanhid, like, ano ba tawag yung pampamanhid? Basta may tawag po doon, di ba? Anesthesia. Pero syempre masakit pa rin po yun, di ba? Kasi kumbaga matagal yun natatapos eh. Ilang sessions ba yung kay Chris? Na 3 sessions yata yun sa kanya, di ba? So yun, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now.